Justice at ang National Bureau of Investigation ay kapwa ho nagbigay ng pahayag na tumatanggi doon sa usap-usapan na naaresto na raw si Senator Bato de la Rosa. Pero yung manhunt operation ay puspusan. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Grant Hilario. Kapwa itinanggi ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ang patungkol sa muloy impormasyon na aresto na si Senador Bato de la Rosa. Sa isinagawaang balita ng Department of Justice, inamin ni spokesperson Attorney Polo Martinez na hindi pa nila makukumpirma sa ngayon ang sinasabing pagkahuli sa mambabatas. Wala pa anya silang kumpirmasyon kung totoong tuluyang naaresto na ang pinaghanap at puganteng opisyal na si Senador Bato de la Rosa. Hanggang dito lamang ang kayaan niyang maibahagi kasunod ng kumalat ang usap-usapan o impormasyon pagkakaaresto o pagkahuli ng senador. I cannot confirm that information. At least not yet. Wala pa po kami natatanggap na nangyari yan. Yan ang po masasabi ko ngayon. Bukod sa Department of Justice, ang National Bureau of Investigation din ay hindi kinumpirma ang patungkol sa usap-usapang naaresto na ang mambabatas. Sa panayam kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, kanyang itinanggi ang impormasyon na huli na si Senador Bato de la Rosa. May ilang ulit niyang iginit na walang ganitong impormasyon o kumpirmasyon ang ahensya kung tuluyan ng naaresto ang puganteng mambabatas. Gayunpaman, kanyang tiniyak na nagpapatuloy ang kanilang paghahanap sa senador sa pamamagitan ng manhunt operations ng kawanihan. Si Senador Bato de la Rosa ay ipinaaresto ng Department of Justice sa mga otoridad kasunod ng ibasura ng Korte Suprema ang petisyon nito para mag-issue ng temporary restraining order. Layon sana sa nabasurang hiling na mapigilan ang implementasyon ng arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Naharap si Senador de la Rosa sa kasong Crimes Against Humanity sa International Tribunal bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagpapatupad ng programang War on Drugs. Samantala, kinumpirma naman ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez ang pagkakatanggap ng National Prosecution Service sa dalawang magkahiwalay na reklamong kriminal na inihain ng National Bureau of Investigation Cebu District Office. Inireklamo ng kawanihan ang 20 individual na mga opisyal at tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH Cebu 3rd District Engineering Office. Kaugnay-anya magkahiwalay ng reklamo sa pagkakasangkot na mga ito sa anomalya o irregularidad ng bidding at implementasyon ng flood control projects sa Cebu. Naharap ang 20 inireklamong individual sa aligasyong perjury, malversation, technical malversation, graft and corruption, falsification of documents at iba pa. The National Prosecution Service, or the NPS, of the DOJ confirms that it has received 2 separate criminal complaints filed by the NBI Cebu District Office against 20 individuals, officials and employees of the DPWH Cebu 3rd District Engineering Office. This is in connection with 2 flood control projects within that district's jurisdiction. So the first complaint was received by this office on July 29, 2026. A second complaint involving the same 20 respondents and the same charges, but arising from a separate flood control project, has likewise been filed. So the 20 respondents are engineers and other personnel of the DPWH Cebu District Engineering Office. That's a 3rd DEO, including some private individuals who allegedly had a hand in the bidding and implementation of the 2 flood control projects subject of these complaints. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!